Okay, let's go to our Romans. No? Ito, lagi ko sinishare to sa atin. No? Lagi itong binibigay ni Lord sa atin sa sharing natin. Okay? We are always share this scripture chapter, Romans chapter 8, verse 28 to 32. No? That's what we always share. No? He always give us to remind us. No? So, let me read the Romans chapter verse 28 to 32. And we know that all things works together for good, no? To them that love God, no? To them who are called according to His purpose. No? Verse 29, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. No? Verse 30, no? Moreover, whom He did predestinate, then He also called, and He whom He called, no? Them He also justified, and whom He justified, then He also glorified. No? Verse 31, no? What shall we then say to these things? No? If God be for us, who can be against us? No? Verse 32, no? He that spread not his own Son, but delivered him up for us all, no? How shall He not with him also freely give us all things? No? Okay? As all things, no? Yan ang sinasabi, no? Okay? Dadagdagan natin yan, no? Kasi yan ilan na yan, tatlo yan, no? So dadagdagan, gagawin natin yung 28 hanggang 39, bubuo natin 28 hanggang 39, okay? Para maibalita ako ng gusto sa inyo, no? Alright, now let's continue in the verse 32, no? He that, sa verse 32 tayo, no? He that spared not his own Son, but delivered him up us all, how shall not with him also freely give us all things? No? Verse 33, who shall lay anything to our charge of God elect? No? It is God that justified. No? Verse 34, who is he that commanded? It is Christ that died, no? Ye rather that risen against, no? Who is even, no? Who is even at the right hand of God, no? Who also make it intercession for us. Verse 33, who shall separate us from the love of God? No? Shall tribulation, or distresses, or persecution, or famine, or sickness, or nakedness, or peril, or sword? No? Verse 36, no? As it is written, for thy sake, no, we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Okay? Verse 32, no? Verse 37, no? Nay, in all these things we are more than conqueror, no? Through him that love us, no? Verse 38, for I am persecuted, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Okay? Verse 39, last verse, no? Last verse, no? Nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Okay? Now, let me continue to read in Spanish. No? Tagalog muna tayo, Tagalog, no? Mga taga-Roma, pahina 8, versikulo 28 hanggang 30. Okay? Pakinggan niyo mabuti, no? Kasi ito, lagi natin dinadala to, no? Binabasa sa inyo, pero dinagdagan ko tong araw na to, no? Hindi lilima, kung hindi sa 2, 3, 4, 5, no? 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no? Ginawa natin 12 na supposed to be 5 lang ang hinahanda ko, no? Pero God said, put more. It's okay to put more. It's not bad to put more than to read less, okay? Maaring ang basahin ko sa isang scripture, babasahin ko sa inyo, okay? But let me read in Tagalog version, okay? Mga taga-Roma, pahina 8, versikulo 28 hanggang 30. At nalalaman natin ang lahat ng mga bagay na kalalakip na gumagawa na ikabubuti ng mga nagsisibig sa Diyos, no? Sa mga katuwid bagay niya, mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa, no? Ako po natawag lang dito. Hindi ako maniwalang magkakaroon ako ng call. Hindi ako maniniwalang tatawagin ako ng ganito, okay? Bigla ako napunta sa rito. Sabi ko, ano to nangyari sa akin? Nagtuturo ba ako? Nagsasalaysay ba ako? Nagkikwento ba ako? Ang sabi ng anak, Papa, nagiging halimbawa kayo nagtuturo. Oh, ganun ba? Hindi ko alam eh, no? Kasi wala tayong alam dito, okay? Now God continue to make me like this, okay? To touch your heart,
to call you to come back to Him, no? To surrender yourself like I surrender myself to Him. Okay? Do repentance, ask forgiveness, surrender all your sins, and be ready to receive His Holy Spirit together with our Holy Ghost to stay in our human flesh, in our immortal body, as His temple, as His church, as the storehouse of His precious, glorious gospel of God. Yan po ang totoo, no? Balikan tayo sa Tagalog version, mga taga-Roma 8, versikulo 22 hanggang 39, okay? At nalalaman natin lahat ng mga bagay na nakalalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisibig sa Diyos sa mga tuwid bagay niyo mga tinawag anin sunod sa kanilang nasan, okay? Kaya ako'y natuto kasi nakikita ko ang aking mga kapuso sa Briones, sa Mauricio, no? Whether they interested or not, He will see me. It's up to Him now, no? Nandito ko, natawag ako ng Diyos, nasa kanila na lang, kalayaan nila, no? Ayaw nilang makinig sa akin, naiinis sila, nasa kanila na yan, kalayaan na lang. Pero ako nandito araw-araw para sa kanila, hindi para sa akin sarili, kung hindi dahil sa Panginoon at sa inyo. Yun ang totoo, no? Versikulo 29, no? Sapagkat yung mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng isang larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid, okay? Hindi ko akala ko magiging mga parang panganay pa sa akin, mga kapuso, kapamilya, mga kaibigan, no? Mga kaibigan sa magkakabilang panig, mga kamag-anak, kapuso at pamilya, no? Sa Briones, sa Mauricio, sa Magsino, sa Luistro, sa buong daigdig, no? Hindi lang sa akin buong pamilya, kundi sa buong daigdig, no? Naging halimbawa tayo, tumatay tayo parang panganay, no? Na magsabi ng mga salita ng Diyos, magpahayag, magsalaysay, no? Magkalat, no? Ang sabi sa Versikulo 20, sapagkat yung mga nang una pa'y kanyang nakilala at itinalaga naman niya na maging katulad ng isang larawan ng kanyang anak, no? Maging katulad ng larawan ng ating Panginoong Jesucristo upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Versikulo 30, no? At yaong mga itinalagan niya ay kaniyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluluwalhati din naman niya, okay? Versikulo 31, anong ating sasabihin sa mga bagay nito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin, no? Versikulo 32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling mga anak, no? Kundi binigay dahil sa atin lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay, okay? Versikulo 33, sino ang magsasakdal ng anumang laban sa mga hinirang ng Diyos, okay? Sino sa hinirang ng mga Diyos, no? Sino ang magsasakdal ng anumang laban sa mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos ay umaaring ganap, no? Inaaring ganap tayo ng Diyos, kaya nandito tayo, sumusunod tayo sa Diyos, okay? No? Umaaring ganap, no? Versikulo 34, no? Sino ang hatol? Si Kristo na namatay, namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, no? Na siyang namang namamagitan dahil sa atin, no? Siya ngayon ang tumatayo sa akin at saka sa kanyang Ama, no? Namamagitan sa akin. Versikulo 35, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, no? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak, okay? Yun yung mga pamamaraan ng kamatayan, kapahamakan, ibig sabihin, no? Ang sinasabi ng versikulo 35 sa Roma 8, versikulo 35, sinong maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak, no? It says, and who shall separate us from the love of Christ, no? Shall tribulation, distresses, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword, no? Ang sabi sa versikulo 36, gaya ng nasusulat, dahil sa inyo kami pinapatay sa buong araw, kami ang nabilang nabilang na parang mga tupa sa patayan, okay? It says here in verse 36, no? At it is written, for thy sake, no, we are killed all day long, we are accounted the sheep for the slaughter, no? Versikulo 37, no? Hindi kundi ang lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan niyong sa atin ay umibig, no? Okay? It says in verse 17, no? Nay, in all these things we are more than conqueror to Him that love us, okay? Versikulo 38, no? Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan may
kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit pa ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, no? Versikulo 39, no? Kahit kataasan, kahit kababaan, kahit alin mang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Okay? It says in verse 39, no? For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor power, nor things present, nor things to come, verse 13, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Okay, yan ang sinasabi, no? Basahin natin sa Tagalog version, okay? Spanish version, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Romano Kapitulo 8, versikulo 28 hanggang 39, no? 39, okay? Here is in Spanish, no? Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan, y bien esto es los que conforme a su propósito son llamados, no? Versículo 29, no? Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen y hechos conformes a la imagen de su Hijo, ¿no? Para que Él sea el primigenito entre muchos hermanos. Versículo 30, ¿no? Y los que predestino y estos también y llamo, y los que y llamo y esto también justifico, y los que justifico y estos también glorifico, ¿no? Versículo 31, que pues derrimos y esto sí Dios es por nosotros, contra nosotros, ¿no? Versículo 32, en el que, versículo 32, el que no escatimó ni es su propio Hijo, sino que la entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. Versículo 33, ¿no? Quien acusara a los escogidos de Dios, Dios es el que justifica, ¿no? Versículo 34, ¿quién es el que condenara a Cristo? Es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, ¿no? de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35, ¿no? Quien nos separara del amor de Cristo, tribulación y angustia o persecución y hambre, ¿no? y desnudez, es peligro o espada. Versículo 36, ¿no? Como está escrito por causa de dicemos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, ¿ok? Versículo 37, ¿no? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿no? Versículo 38, ¿no? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ¿no? ni potestades, ni lo presente, ni lo ni lo porvenir, ¿okay? Versículo 39, ¿no? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de amor de Dios, ¿no? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Okay, yan ang sinasabi ng ating Romanos Kapitulo 8, versikulo 28 hanggang 39, okay? Now, let's go to the other scripture chapter verse, no? Babasahin na natin yung devotion healing prayer pag hindi ako nagkakamali. Yan na, no? Itong sinasabi rito, no? Sa ating devotion healing prayer, okay? All things, no? Remember, pure joy, all things, no? Yan ang title kanino sa God Promises at saka dito sa devotion, all things, no? Dito sa devotion, all things, no? Sa God Promises, pure joy, all things, no? And we know that causes, no? All things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose, okay?
Romans chapter 8 verse 28. We read verse 28 until verse 39. For believer, one of the most for believers, one of the most comforting Bible verses may be Romans chapter 8 verse 28. Knowing that God causes all things works together for good is a huge promise, no? It's a huge promise. No? It is easy to imagine good coming from wonderful experience in your life, no? But when times are tough, no, or downright miserable, no, it can be hard to believe that any good can come from extreme suffering. Yet good can come from the worst time of your life. Even your pain will work together for good. Okay? If you love God, you're called according to His purpose. Okay? And if you're called according to His purpose, you can rest in the fact that all things work together, no, for good. All things, no, for good. All things. Okay? Father, please take all my brokenness, no, and pain, no, all my overwhelm and agony, and cause, no, it all to works together for good. Okay? Father, please take all my brokenness and pain, all my overwhelm and agony, and cause it all to work together for good. Okay? Iyan yung ating Romans chapter 8 verse 28 to 39 ang binasa natin dyan. Okay? Alright? Now, let's go to read the scripture chapter and verse. No, dito tayo sa ating Romans pa din. Romans chapter 13, no? Bakit ito bakit tayo napunta kanina sa Romans? Bakit ito nauna? Oh, Romans 8 pala yun. Romans 8, okay? Dito tayo sa Romans, no? Chapter 8, no? Romans chapter 8 verse 28 to 39 ang binasa natin, okay? Ano ba yung binasa natin dito, no? Okay, okay? Alright, sinisiguro ko lang, okay? So, dito tayo sa Romans chapter 13 verse 6 to 10, okay? So, maganda rin to kasi hindi ibibigay ni Lord sa atin sa araw na ito kung hindi magandang balita, no? Romans chapter 13 verse 6 to 10, okay? Here is the message. For this is for this cause, no, pay ye or you tribute, no, also, for they are good ministers, no, attending continually upon the very thing. Okay? For this cause pay ye or you tribute also, for they are God's, no, minister, no, attending continually upon the very thing. No? Verse 7, render therefore to all their dues, no, tribute to whom tribute is due, no, custom to whom custom, no, fear to whom fear, no, honor to whom honor, no. Verse 8, no, own no man, no, anything but to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law. Okay? Verse 9, no, for this, no, thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill, no, thou shalt not steal, no, thou shalt not bear false witness, no, thou shalt not covet, no. And if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shalt love thy neighbor as thyself. Okay, yan ang sinasabi, no? Okay? Verse 10, no? Love worketh no ill to his neighbor, therefore love is the fulfilling of the law. Okay? Yan ang sinasabi, no? Okay? Yan yung isa sa magandang balita din, okay? Romans chapter 13 verse 6 to 10, okay? Let me read to you again, okay? For this cause pay ye or you tribute also, for they are God's minister, attending continually upon this very thing. Verse 7, render therefore to all their dues, no, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Verse 8, owe no man anything but to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law. Verse 9, no? For this thou shalt not commit adultery, no? Thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, no? Thou shalt not covet, no? And if there be any other commandment,
it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shalt love thy neighbor, no, as thyself. Verse 10, okay? Love worketh no ill to his neighbor, before love is fulfilling of the law, no? Yan ang sinasabi, okay? Alright, basahin natin sa Tagalog sa mga taga-Roma, Pahina 13, versikulo 6 hanggang 10, okay? Tagalog, no? Sapagkat dahil dito'y nagsisipagbayad naman kayo ng buwis, no? Sapagkat sila'y mga tagapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos, no? Nagsisipamahalang walang patid sa bagay na ito. Okay, versikulo 7, ibigay ninyo sa lahat ng mga kanila'y nararapat na buwis na dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Okay, versikulo 8, huwag kayong magkautang ng anuman, huwag kayong magkautang ng ano pa man, no? Sa kanino man, no? Maliban na sa mga kaibigan kayo, no? Sapagkat ang umibig sa kaniyang kapwa ay nakaganap ng kautusan, no? Nakaganap ng kautusan, okay? Versikulo 9, sapagkat ito, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung mayroon pang ibang utos ay nauuwi sa salitang ito, sa makatuwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, okay? Versikulo 10, no? Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kaniyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan, okay? Katuparan ng kautusan, okay? Now, let me read that in Spanish, okay? Okay, let me continue. Romanos Kapitulo 13, versikulo 6 hanggang 10. Romanos Kapitulo 7, versikulo 6 hanggang 10. Pues por esto pigáis también los tributos, ¿no? Porque son servidores de Dios que atienden, ¿no? Continuamente, ¿no? Estos mismos, ¿no? Versículo 7, ¿no? Pagad todos los que debéis al que tributo, al que impuesto, ¿no? Al que respeto, al que honra, ¿no? Versículo 8, no dabies en nadie nada, sino el amoros, ¿no? Unos y otros, porque el que ama el prójimo y cumplido la ley, ¿ok? Versículo 9, ¿no? Porque no adulterás, no matarás, ni hurtarás, ni dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, ¿no? En esta sentencia se resume: amarás y tu prójimo como a ti mismo, ¿okay? Versículo 10, ¿no? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿no? Okay, yan ang sinasabi ng ating Romanos Kapitulo 13, versikulo 6 hanggang 10, okay? Yan ang sinasabi, okay? Now, let's go to the last one, that 12, okay? Last one, that 12, okay? Dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17 to 21, no? Verse 17 to 21, no? 2 Corinthians chapter 5, verse 17 to 21, okay? Here is the message, no? Therefore, if any man be in Christ, no? Therefore, if any man be in Christ, no? He is a new creature, no? All things are passed away, no? Behold, all things are become new, okay? No, when you're ready to receive the Holy Spirit of God, you have to be a new child, no? You have to be a new child. How? Not in person, not in your body, but by the Holy Spirit, by your Holy Ghost, no? Your Holy Ghost by the Holy Spirit God is to be in one. So you became a new child, new life, no? A new born again Christian, it means to say, no? Okay? Yun yung sinasabi, no? Ang sabi rito, no? Therefore, if any man be in Christ, no? He is a new creature. All things are passed away, no? Behold, all things are become new, okay? Verse 18, all things are of God,
who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, no? And hath given to us the ministry of reconciliation, no? Verse 19, no? To wit, what God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Verse 20, no? Okay? Now then we are ambassador for Christ. No? Now then we are ambassador for Christ, as thought God did beseech you by us, we pray you in Christ. Instead be ye or you reconciled to God. No? Verse 21, last verse, no? For he that made him to be sin for us, no? We knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Okay, yan ang sinasabi, okay? No? Basa uli natin, okay? Let me read for the second time, no? Therefore, if any man be in Christ, no? He is a new creature. All things are passed away, no? Behold, no? All things are new, no? All things are becoming new, no? Okay? Verse 18, all things are of God, who hath reconciled to himself by Jesus Christ, no? And hath given us to us ministry of reconciliation, no? Verse 19, to wit, that God was in Christ reconciling the worlds unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Verse 20, no? Now then we are ambassador for Christ, no? As thought God did beseech you by us, no? We pray you in Christ, instead be ye or you reconciled to God, no? Verse 21, no? For he hath made him to be a sin for us, no? Who knew no sin, that we might be, no? Made the righteousness of God in him, no? Verse, yan ang sinasabi, no? Now let me read in Tagalog version, okay? Sa Tagalog version, mga 2 Korinto pa na 5 versikulo 17 hanggang 21, no? Ito sa Tagalog, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, no? Kaya't kung ang sino may na kay Kristo, katulad ko, no? Siya'y bagong nilalang, no? Ang mga dating bagay na nagsilipas na, narito na sila'y pawang naging mga bago, no? Okay? Sinuko mo yung sarili mo sa Lord, I surrender all my sin. Patawarin mo ako sa lahat ng mga pagkakasala. No? Sinuko mo lahat ng iyong kasalanan sa pulbata hanggang sa simula, no? Sa oras na ito, sa araw na ito, Lord, sinusuko ko ang sarili sa iyo, no? Patawarin mo ako sa aking pagkakasala, naway mapatawad mo ko, no? Tapos tinatanggap kita, Panginoon, sa iyong espiritu ng aking kaluluwa, sa aking katawan, no? Hugasan mo ako, linisan mo ako, basbasan mo ako ng tubig sa iyong mga salita. Ako'y tanggapin mo bilang isang iyong bagong anak na isinilang, no? Sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. Ganon po yan, okay? Ngayon magiging anak magiging bago Lahat ng nakaraan mo mawawala na sa kanyang isip, buburhay niya, okay? No? Ang sabi rito, no? Kung ang sino man ay na kay Kristo, no? Siya'y bagong nilalang, no? Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang mga naging mga bago, no? Versikulo 11, no? Dadapat ang lahat ng mga bagay, no, na pawang sa Diyos ay nakipagkasundo tayo sa Kanya rin, na sa pamamagitan ni Kristo ay binigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo, okay? Pagkakasundo. Versikulo 10, no? Sa makatoy bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinagkakasundo ang sanglibutan sa Kanya rin, na hindi ibinilang sa Kanya ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo, no? Versikulo 20, no? Kami ngay mga sugo sa pamamagitan ni Kristo, no? Kami nga mga sugo sa pamamagitan ni Kristo, na waring, no, na mamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, no, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos, no? Yan ang ginagawa natin. Tinatawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ko, sa pamamagitan niya, sa pamamagitan nyo, no?
kinakatok kayo ng Diyos sa inyong pamumuhay. Magsisuko kayo, magbalik loob sa Panginoon, sisuko mga kasalanan, magsisi, okay? Handang tanggapin ang kanyang alula sa pamagitan ng kapanganakan sa tubig, salita ng Diyos at ng Espiritu Santo, hindi na sa laman at sa dugo, no? O, yan ang ibig sabihin. Versikulo 21, no? Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may salad dahil sa atin upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Diyos. Okay? Now, let me read in Spanish. Okay? Okay, let me continue to read in Spanish. No? 2 Corintios capítulo 5, versikulo 17 hanggang 21. No? De modo que si alguno está en Cristo, no? Nueva criatura es las cosas, no, viejas, no, pasaron y a que todas son hechas, no, nuevas, no, versículo 18, no, y todo esto proviene de Dios, quien nos, no, reconcilió, no, consigo mismo por Cristo y nos dio el ministro de la reconciliación, ¿okay? Versículo 19, ¿no? Que Dios está, ¿no? Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo el mundo, ¿no? Tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó en nosotros la palabra de reconciliación, ¿no? Versículo 20, ¿no? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, ¿no? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, ¿no? Versículo 20, las versículos, al que no conoció, ¿no? Pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros, ¿no? Fuésemos hechos justicia de Dios en él, okay? Imagine, no? Last minute, no? Ginugulo na ako ng kalaban, no? Para hindi ko matapos, okay? Pero hindi ako bumigay, tinuloy-tuloy ko pa rin, no? The evil one trying to distract my eye now, the last part of this message, no? Today, okay? But let me pray, no? Because I trust the Lord God, no? You know, I never gonna give up to read, okay? Lord God, once again, thank you so much for guiding me today, the holy 20,000, the holy 7 month of July 1st, Lord God, that you guide me, protect me, make me safe, healthy, strong with all our lovers, Lord God, in my everyday life of living, in my daily bread, with devotion, healing, praying, with Jesus calling, with your promised blessing, Lord God. Lord, healing prayer for all of us, Lord God, healing prayer for all of us, Lord God. At this moment, at this second, at this minute, at this hour, days by day, week by week, one by month. Lord, thank you for yesterday, today, and tomorrow upon another day, and forever, Lord God. Lord, comfort all in the middle of war, in the victim of wars, no? All in the middle of fire, flood, earthquake, tornado, etc., Lord God. To you, there's nothing too hard for you. To you, there's nothing impossible to you. When we call your name, when we praise for your name, when we pray for your name, to save us, to guide us, to protect us. In your holy mighty name, Jesus, amen and amen. Once again, Lord God, healing prayer for all of us. Healing prayer for all of us. Most especially the one who's seeking you, praying for your name, calling for your name, for their healing. In your power, in your holy mighty name, in the name of the Father of Almighty, most high, in you as a Son Jesus, our Savior, mediator, our salvation, to guide us in our salvation with your Holy Spirit, God. In Jesus' name that we always call and pray, amen and amen. Okay? So, yun po yung guide at gabay natin sa ating panalangin. Okay? Tandaan ninyo, no? Pag hindi kayo nanood sa akin, hindi kayo mapapalapit sa Panginoon Diyos. Okay? Nainis kayo sa akin, pakinggan nyo lang konti, hinto. Maaring hindi niyo ako matularan, pero kung mahal niyo ang Diyos, wala kayong hindi magagawa katulad ko, okay? I'm not this kind of person before, but He made me like this, no? Ako, sandali lang dati, hindi na ako nakikinig, umaalis na ako. But here I am, no? An hour, minutes, no? To serve you because of Him. He make me stand still, fast, no? Make me brave, not to be ashamed,
He make me patient person, okay? Patient, na tumatanggap ng pasensya, okay? Naging matatag ako, no? He make me strong in this kind of service, no? In my daily bread, with devotion, hearing, pray with Jesus calling, with the promised blessing, okay? God bless you. See you tomorrow. Ingat po kayong lahat.